May gabi sa tanan. 7 o'clock na. So, magsugod na sa itong panibahon. Welcome to all. Today is Valentine's Day. Hala si RC. Hala daw. Manang hapon. Siguro lang naman wala kay nag-date sila. No? We thank the Lord because today we can celebrate God's love for us. How do we show our love to one another? Mga minyo, siguro itong pamutan, no? Ars, how do you show your love to your spouse? For her, no, one of her love language is time, God. So I spend time with her. Wow, that's nice. Ayan, David. Respect. Very good. Si Kimberly, how do you show your love to Ate? Just keep her in good shape. Okay, keep her in good shape. Sir Nam. Luto. Luto lang. Ako post, na-remember, last year ito nag-post ko. Kakano mo nag-post ko rin, daw nilang flowers, daw chocolates and all. Last year nag-post ko, picture na ako, ginampan na sa sampayan. And ko, others may get flowers, but this is what I get for Valentine's. Wow. And it's not just Valentine's, it's a weekly thing. Because Pastor Nem does the laundry. Love Wada. Every Monday. He shows his love Wada for me in that way. Kay Trivia, allergic ako ang hands to any kind of soap, detergent. So galata din ni kung maglaba ko kasi maski itong bata ko ay I was young pa. So naiiyog ko pa din ng laba. So si Pastor Nem, that's how he shows his love to me. Siya ang galaba. Ako yung nagapilo. So partnership gihapon, no? So sa mga for us na wala yung mga spouse, I'm sure we show our love to others also in different ways. No? Alay-lahi nga paati. Pero this evening, as we celebrate Love Day, let's focus on God's love for us. How does God love us? Very much, diba? There's a song that says, the greatest love of all is learning to love yourself is the greatest love of all. But that is not the greatest love of all. Because John 15:13 says, greater love has no one than this, than to lay down one's life for a friend. So that's the greatest love. If you lay down your life for someone else, not self-love. And how did God show that? He exemplified that, right? Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Sinners patag kamatsan at say, that's how great God's love is for us. Unworthy sinners, undeserving of His love. And yet, He loves us so much. We love Him because He first loved us. No? The world today is celebrating a different kind of love. Ang ba sila sweet karon, sunod si Manabulag na. No, yung sila wala na forever. Pero sa atong Ginoo, it's unconditional love yun. And ipakita yun niya. Ipakita yun niya na when He died on the cross and saved us from our sins. So sa pabay pangitawan na to, we have the greatest love of all. And we celebrate that love not only on Valentine's Day, but every day. Every day. We celebrate His love, we celebrate our salvation every day of our lives. So let's now bow down our heads and individually let us thank Him for His love. We love Him because He first loved us. So let us reflect on God's great love for us. Thank you, Lord, for today we can celebrate your love. Thank you, Lord, for you love us unconditionally. Your love for us is sacrificial. You gave your life for us so that we may live.
so that we will be forgiven from our sins. Thank you, Lord, for such great love, Lord. And though at times we fail, Lord, on our end, to give you back that kind of love that you deserve. But thank you, Lord, because you are also a gracious and forgiving God. And you give us many chances to go back to you, Lord. Salamat kay wala jud ka nag-give up sa amuan, Lord. Every day, you reach out and show us your love. And your faithfulness, Lord, is always there, despite our unfaithfulness. So tonight, as we focus our attention on you, help us, Lord, to always remember the kind of love that you have for each one of us. Help us, Lord, to worship you, to offer our bodies as living sacrifices, holy and acceptable before you. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Brothers and sisters, let's stand and let us celebrate God's love. Let's give thanks to Him, for His love endures forever. He is good, He is above all things, His love endures forever. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever.
God is good and His faithfulness endures forever. Pasalamat ta kay ang ugma dili gyud siya conditional sa ato. And His love, His faithfulness is new every morning. Mag-ugid siya fresh every day. So let's sing this very wonderful hymn that talks about God's faithfulness. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow turning in thee.
so that we'll be moved to repentance and change, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Manintang lingkod. Thank you, atong ipadayon pagtuon ang atong nasugdan tingagi si Mana dumduman ito atong lesson ito atong topic itong tingagi heavenly perspective on wealth. Ano sa ito nga verse atong memorize gani? Si Matthew 6:33. Si atong memorize na. Nalok na mo sa mga bata. Sige, memorize wala kay snacks. Sige, Matthew atong nakasama na. Sige, Matthew 6:33 go. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All those things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom. Kasi kalula na kanta. Dahil katong 3 principles nga itong natunan. 3 important truths about possessions. God owns all your money. God enables you to earn your money. And God made you His steward over His money. Atong iyang kabubutuan, atong sundon ang iyang kabubutuan kung saan na ito pag marriage, kung saan na ito pag lumala. Malipay, dapat malipay siya sa atong pag-manage, sa atong pag-lumala. Mali ang atong mensahe po karong gabi, how to please God with our stewardship of what He has given us. Giving that pleases God. Paghatag ba na mahimuot, malipay ang Ginoo o mahimaya ang Ginoo. Panambitan ba na ang pinakadato diri sa Davao bumisita sa imong balay. Sugod ka na this. Dato kaning kawana, dato kay siya, pero wala siya pamilya. Wala siya pamilya. At tungkol kay wala siya pamilya, na-realize niya na asa man ako ni i-entrust ang akong mga kwarta dagan kayo. Nindot no? O dili nindot. Kaya kinsa na ihatag ang mga kwarta. So nangita siya mga tao nga mo'y mamana sa iyong kwarta. Basig isa ka sa mga dawat lah. Nadunggan nimo nga ang isa ka balay nga iyang natuan, pastang sulpiha. Ito nga mga tao sa balay kaya nadawat yun sila igo nga kwarta. Ako yun. Ha? Pero napo kayo nadunggan nga isa ka istorya ba yung tuhanan nga ang isa ka balay nga iyang giyatuan, wapot ka dawat o kwarta, ni thank you ra. So, na ay nakagawal, naapoy wala. Thank you sa isa ka piso, wala yun. Ang sunod nga yung atuan, ikaw. Mabisita na siya sa iyong balay. Unsa man yung buhaton? Masundan mo niya siya? Siyempre. Ay, imo ba siya nga i-welcome? Unsa man mga preparasyon nga imo ang buhaton? Tingali mo, research ka, kisang dito na, asa mo siya ikan, unsa niyang background, unsa man niyang ganahan, dili ba siya allergy o manok, kaya siyempre mo, dali man ka. Minom ba niya soft drinks o kape na niya. Unsa man niyang music yang ganahan, Frank Sinatra. So, kung gahuna-huna ka, expect ka nga, kadawat yung kwarta, siyempre, katong malipay sa kitsa nimo, i-please sa kitsa mo siya. Siyempre, kung di, allergy sa manok, alangan, tagaan yung manok. Kung Frank Sinatra nga music yung ganahan, alangan, magpatukat ka o K-pop.
Kung di sa ganahan ng soft drinks, alam nga, natagan mo soft drinks. Kung kape yan ganahan, brewed coffee, murag ako. Brewed coffee yun ang imo nidalit. Ha? Muna-una ika, manandang ika, unsaon mo para ka nang ma-please siya. Kung maganahan siya, tingali mo na yung maging matag siya. Pero sa tinuoray ng istorya ba yan, tingali na ito nung natin sa tumbalay. Wala ba? Huwag yung tingali na ito ng bisita sa tumbalay. Muhatag, muhatag, kwarta. Pero kapag mo mga igsoon, kung imo nabitaw nga nadawat si Kristo bilang imong Ginoo manuluwas, ang Dios nga pinakadato sa tanan naa sa imong balay. Di ba tingali ta bisitahan o mayor, samot na presidente? Di po nato pasunod ng presidente kay kontrapartido. Okay ba? Maglisod ko kaya kapitan, magitihan ng bisita sa itong balay na. Pero kung hindi mo nang giangkon o naangkon si Kristo bilang yung Ginoo manluwas, ang Ginoo na nasa sulod sa imong balay. Ang hari sa tanang hari. Ang presidente sa tanang presidente na sa imong balay. Ano man kay pinaagi kay Kristo sa imong pagtuo kang Kristo, nahimo ka ng anak sa Dios. Nahimo ka ng anak sa hari. Pero dapat kita mag-evaluate sa na to, simuhan ko na to para ma-please ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dapat may balaman na to kung sa angay na to buhaton para kanang ma-please siya, meaning malipay siya, mahimaya siya sa atong kinabuhi. Now, isa sa mga importante kaayo nga tudlo sa Ginoo sa Biblia, kini paunsa kita mahimong maayo nga tigdumala. Unsa kita mahimong good managers sa mga resources nga gi-entrust sa Ginoo sa ato. Sa Bible, mga 2,000 ka mga references ang nagahisgot bahin sa kwarta. Kung unsaon na ito pag-manage kung maayo ang kwarta. Masahon nimo ang book of Proverbs, kadaghan ka ng kasulat niya. Kung tanawan nimo ang ipangtudlo ni Jesus, 36 kabuok sa iyang mga parables, 16 niya na naghihisgot bahin sa kwarta o possessions. Isa sa kada 10 ka bersikulo sa Matthew, Mark, Luke, and John, naghihisgot bahin sa kwarta o possessions or money, wealth, possessions. So, kung gisgutan ni maayo ni Ginoo sa Kristo, buti pa sabot nga importante kaayo siya. So, baka na nato ang Ginoo mo itag-iya sa tanan, higugma ta niya, gusto ta niya panalanginan, dahil gitudloan ta niya kung sa ibuhaton aron mahimuot siya kanato. So, kung gabi tan-aw nato, unsa man nato pag please ang Ginoo sa atong paghatag. You please God when you give, even when overwhelmed with problems. Malipay o mahimaya ang Ginoo kung muhatag ka bisan taliwala sa imong kawadon o kapobrehon. Kuha pa niyo no kasi buwan na. Malipay o mahimaya ang Ginoo kung muhatag ka bisan taliwala sa imong kawadon o kapobrehon. Muna ang example nagkipakita sa mga Kristohanon sa Macedonia. In the midst, 2 Corinthians chapter 8, verse 2, atong basahan. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. So, gikaingon nako, example ni kini mga Kristohanon sa Macedonia. Sulat ni Apostol Pablo alang sa mga taga-Corinto, 2 Corinthians man. Pero din iyang gihimong example ang mga Macedonian Christians. Nga, bisan naglisod sila sa ilang kahimtang, pero
manggihatapon kaayo sila alang sa buluhaton sa Ginoo. Gani nahimo pa sila nga example. Himo sa example na Apostol Paul sa ubang mga kasimbahanan, no, sa Roman Empire. Kung tanawon nimo sa Book of Acts, makita nimo nga kining mga Kristohanon gipanglutos, gipangpriso ang uban, ginapunata sila, ginadaog-daog tungod sa ilahang pagsunod kang Kristo. Gawas patingali ni ana, napoy panahon nga magsakit sila, na maapikhan silang maayo nga maapektuhan ang ilahang paghatag sa simbahan. Ang giingon din niya Apostol Paul, severe trial. Dili lang kay trial, but severe trial. So, tingali ang gusto sa Ginoo nga atong matun-an diri mao nga sa panahon sa kalisod, o kalisdanan, mao hinuunang panahon na nga atong i-practice ang paghatag. Ito, puro strange, no? Sa panahon sa kalisod, sa kapit-o sa kinabuhi, mao hinuunang panahon na nga atong i-practice ang paghatag. Ano ba? Kaya kung naglisod ta, dahil muhatag pa yun ta, diha na ipakita ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo, di ba? Kung naglisod ka maayo, tapos faithful pa yun ka, nag-ubay pa yun ka sa paghatag, diha makita na naadyo kay pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Saling nag-promise ko ang Ginoo nga kung unahon na ko siya, di ba, Matthew 63, kung unahon na ko siya ang gingharian, iyaharang tagbuo ng uban ako ng mga kinahanglan. Iyaharang i-provide ang uban ako ng mga kinahanglan. So sa paghimo ni mo ni Ana, imong ipakita ang imong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Okay. Kini ay paghatag ako natun-an din hinga. Isa ka paagi sa diin patistingan kung unsa kadako ang atong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Dili patistingan kung unsa kadako ang atong pagtuo pagsalig sa Ginoo. So, unsay nagpugong nimo nga mag-alangan ka nga mohatag? Unsay mga nagapugong kanato? Bisan pag na kay sakit. Bisan di maayo ang dagan sa imong trabaho, sa imong negosyo, lisod ang pangabuhi, lisod ang pagkitang kwarta. Ang tao, ang kwarta, na itawo, ang tao na may kwarta. Bisan pag unsay imong kahimtang, na wala pwede rason nga imong imuon nga dili ka matay. Wala rason na pwede imong imuon. Hatag yun gihapon ta parehas sa mga Christian sa Macedonia. Nga naman, kanya ng pag-iha, malipay, mahimayaan. Kedua, you please God when you give, even though you are in extreme poverty. Isa sa mga problema nato, ang kanang ma-overwhelm ta, magkadipon-diputa, kini kawan-on ba? No? Kalisod sa pangabuhi, kalisod sa kwarta. Nagitang hindi mo matagpo ang panginahanglanon sa ibang pamilya. Ang ubang term na kapit-os sa kinabuhi. Sa Ilonggo, pikado ang kinabuhi. Saan overwhelm magtadya? No? Hagin ta mapiktuhan mo. Kung maglisod ta financially. Ako di siya i-quote sa Cebuano. Sa Cebuano, verse 2. Bisan daghan, apil mong basa. Bisan daghan ang ilang kasinatian ng mga pagsulay, malipayon gihapon kaayo sila. Mao kana nga manggihatagon kaayo sila. Bisan labihan sila kakabus. Indot kaayo ang description bahin sa mga Macedonian Christian. Tanawan ninyo ang isulti diha. Bisan daghan ang ilang
kasinatian o nasinati nga mga pagsulay, malipayon gihapon kaayo sila. Nakinig, malipayon gihapon kaayo sila na tungana sa sa daghan nilang mga kasinatian nga mga pagsulay o hinabihan kakabos. Nasa sa tuma ang kanang malipayon na tungana sa pagsulay o kakabos. Labihan kakabos. Unsay mas looy, kabos o pobre? Ang libot mo siya. Okay, pero yung magkadawo ka na. Unsay mas looy, kabos o pobre? Yung sila ang pobre daw ng dato, ang kabos daw ng pobre. So murag ang kabos may kaluluoy, kabos o timawa. Pero di na kakabos kita ang giingon ba ng pobre, no? Ya, tunga siya ba sa pagsulay kanino malipayon gihapon kaayo sila. Tunga na siya sa pagsulay o kakabos. This is to explain, no? Nga, mga pagsulay, kakabos, kanya na ito nga, giputan niya sa tunga, malipayon gihapon kaayo sila. Lagi siya maka-explain na kalisod, kakabos, yan ay malipayon sa tunga. Lagi siya maka-explain sa inyo, anak. O, di mo rin sa Bible study, tingali ang gusto itudlo sa Ginoo sa ato dinhi nga. Bisan naa pa taliwala sa problema, pwede gihapon ta magkalipay diha sa Ginoo. Amen ba? Marabili man. Kaganganin man. Bisan naa ta taliwala sa kalisod, pwede gihapon ta magkalipay diha sa Ginoo. Para sa ito sa example sa nahitabo kang Apostol Paulo sa kang Silas, ipriso sila di ba? Sa Pilipay. Ha? Nga, bisan nga preso sila, nagkanta man hinoon sila, nag-praise and worship man hinoon sa sunod sa preso, ha? Ano sa mga gatawa na? Ibis na preso, nag-praise and worship naman. So, kining mga Christian sa Macedonia, nakakatun sila nga, bisan lisod kayo nagkahinta, bisan gamay lang ilang mahatag kay, makabos lagi, pero nangita sila pamaagi nga makahatag gihapon sila. Ang laing example ani katapitang widow sa Saripat sa panahon ni Elijah. Nawali nang na-mention man ata na ko sa una din hinga kini si Elijah nangayo siya sa widow nga lutuan siya og pan. Primero tubig, then nangayo ko siya og pan. Ingon sa widow, sa widow nga isa sir kana isa na lang ni kakumkum nga harina ang nabilin. Kung na ako'y gamay na oil niya, lutoon ako ni, kaunon ako sa mong anak, ay widow man siya. Pagkahumani ni, wala yung pagkawan, mga matay ni may ganang may drought sa Israel ni panahon as a punishment from God. Loy kayo kahintang sa widow. Sa Israel ba yan, sa unang panahon, kung mag-widow, loy juga yung nagkahintang. Loy kayo kahintang ni nga balo. Pero yung ni Elijah, ay kahlo. Uli sa dito, na muan nang imuhang gihuna-huna pero yung si Elijah nga luto isa ko og gamay nga pan kay si Elijah kay mao kini ang giingon sa Ginoo ang Dios sa Israel dili mahutdan og harina og lana oil dito lana nga siya dili mahutdan og harina og lana ang imong mga sudanan hangtod sa adlaw nga padad-an kana kuna ulan ang iyutan. Muna yung sulti ni Elijah sa widow. Ay, katlot. Kaya, humani mo kulutuan o pan. Di na kamahugdan o harina o oil. Sabi lang.
Tuod man, isunod sa widow ang sulti ni Elijah. Dito ang upan si Elijah, ipakaon. Dahil mo na itong mabasa sa Bible. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry. In keeping with the Lord, in keeping with the word of the Lord, spoken by Elijah. Nalipay ang Ginoo sa widow. Makaluluoy kayo kahintang pero obey hapon. Muna out of poverty. Wala. Makaluluoy kayo. Pero di obey hapon. Mga ginay makahimaya sa atin. Ito lang. You please God when you give beyond your ability. Tanaw na po dato Butro ang ipakita ng example sa mga Christian sa Macedonia. Sa verse 3. Kaya ito yung mabasa. Makapamatuod ako, isang kusog po lang sulti na, makapamatuod ako kaninyo na ang ilang paghatag dili lang sumala sa ilang makaya, kundi labaw pa niini o kinabubuton nila kining ibuhat. Laglong kayo, no? Sakta na lang. Mga Christians ba sa Macedonia, hatag sila sa ilang makaya nga mahatag, hasta tong dili na nila makaya, hatag lang gyapon sila. Ang tawag na sacrificial giving. They gave sacrificially. And God was pleased. Nalipay ang Ginoo. When we give sacrificially, gamay rin ang tingali mga Kristohanon kahatag sacrificially. Pero kung buhato na ito na siya, malipay, may himaya, kiyodang. Di ba? Mo niya ang example ni Haring David, nga itong mabasa sa 2 Samuel 24:24. Yung siya, dili ako maghalad ngadto sa Ginoo nga akong Dios sa mga halad na walay bili. Na walay bili. I will not offer anything yung siya that cost me nothing. Okay, daghan mga Kristohan ang paghatag katong murag wala na sa ato ba, magpalipid to sa ato ba, ang magkapalipay dahil sa Ginoo ka ng sacrificial giving. Malipay mag-apon siya sa tanan, pero base sa example sa Macedonian Christians, malipay ko siya kung sacrificial nga itong paghatag. So mag-ampot na sa Ginoo, tabangan ta niya na muhatag ta beyond our ability. Tabangan ta niya na maghatag kita sacrificial. Ang ikaupat, you please God when you give generously. Verse 2, bisag daghan ang ilang kasinatian ng mga nasinati ng mga pagsulay, malipayon gihapon sila. Malipayon gihapon kaayo sila. Mao kana nga manggihatagon kaayo sila bisan labihan sila kakabus. Manggihatagon dai kaayo ning mga Christian sa Macedonia. Mga generous giver. Bisan mga pobre, mga kabos, pero generous giver. Malipay ba ang Ginoo sa mga generous giver? Perting lipay. Unsa ba nang dili makalipay sa Ginoo? Katong pihik o hinatagan. Kaya wala may like opposite ana, di ba? Unsa may opposite sa generous? Dili man ta parehas sa ginatagan. Mga Kristohano dili man parehas sa ginatagan, no? Lain man ang sitwasyon sa atong kinabuhi, pero generous ang imong kasing-kasing, sacrificial ang imong paghatag, lipay kayo Ginoo sa imong kinabuhi. Di ba? Kanindot sa mga butang nga atong nadawat gikan sa Ginoo, di ba? Nabinigyan mga espirituhanong nga mga panalangin. Kung mo basahon Ephesians chapter 1,
Gilista diya ni Apostol Paul ang mga spiritual blessings nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Dayon tihik ang atong paghatag. Ang tanan gikan sa Ginoo. Ang tanan iya sa Ginoo, pasalamatan nato siya pinaagi sa paghatag aron muswat ug mutubo ang iyang ministry. Ato ni usa ka amahan kini nga amahan papa naningkamot gyud siya maayo in tawo no trabaho aron maka-graduate og eskwela ang iyang anak. Double job, triple job, pagani, paggastos sa balay. Labi na gyud ang pagpa-eskwela sa iyang anak sa college. Ipalitan pa niya og bike ang iyang anak para magamit sa pag-eskwela sa iyang anak. Milabay ang pipila ka tuig nakagraduate ang anak sa college. Nakakita ang trabaho, nakapalit na po ko motor. Pagkabalo sa papa nga nanay motor yung anak, iingnan niya yung anak na, pwede ba nga ibalik na lang sa nimo ang bike aron na ako'y magamit? Ingon ng anak pa, ibuligya na ba na ako kay gidugang na ako pagpalit na ako sa motor. Ibuligya ang bike para idugang sa pagpalit ng motor. Na-disappoint in taon ng papa pero wala siya gisulti. Wala gisulti ang papa. Hangtod nga ang anak kapalit ng balay, asinso na, nanay kaugalay mong pamilya, talagsa na lang sila magkita sa iyang papa. Inikita na silang papa, kung sa mga anak nga murang ikaulaw naman niya ang iyang papa. Kaya murang hapon ang sitwasyon sa iyang papa, wala sakyanan, bisan bike, murang ikaulaw na niya ang papa. Kung ikaw to ang papa, saan kayo mong batiwan? Masa ba dapat himuon sa anak? Palitan niya bagong bike. Hindi naman tingali bike, no? Pasalamat o pag-acknowledge sa paningkamot, paghago, pagsakripisyo sa iyahang amahan. Tingali mo na pinakanindot nga buhaton sa anak. Papa manigis ko Daniel. Atong butang sa atong una-una ng atong Heavenly Father. Di ba pertipod ang ihatag sa Ginoo sa ato? Pertipod ang iyang pagsakripisyo, ihatag nga iyang bugtong anak. Malay pagduha-duha. Ihatag nga iyang bugtong anak na si Ginoo sa Kristo. Grabe ka generous. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Generous kayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Atong balusan ang iyang pagka-generous pinaagi sa atong generous ni giving. Himayaon na to ang Ginoo. I-please na to ang Ginoo pinaagi sa atong generous giving. Ikalima, katapusan. You please God when you give eagerly. So, pinag-balik na ang Macedonian Christians, nakasinati sila o mga pagsulay, labihan po sila kakabos, kapubre. Nga, tungod tingali sa ilang sitwasyon, pwede man sila ingnan ni Apostol Paul nga, dili na sila muhatag, o kamong mga taga-Macedonia kay, kabos man mo, exempted na mo, naglisod man mo, kaya ining tumura man God, nagka-problema ang simbahan sa Jerusalem financially. So, ang imo ni Apostol Paul bilang supervisor siya, pastor siya ng mga kasimbahan, kanang nangayo siya tabang sa nagkalain ng mga kasimbahan. Isa na ning simbahan sa Macedonia. Pwede naman ang taong ngayon sa Apostol Paul nga, accepted lang sa mo. Pwede sa mo nga dili na sa muhatag tungod sa inyong sitwasyon. Pero, tanaw ni mo ang ingon ni Apostol Paul sa verse 4. Kay sila, mga Macedonian Christians, kay sila gayon ang naghangyo kanamo, nga kung mahimo, hatagan sila o kahigayunan nga makatabang usab sila sa mga katawhan sa Dios nga naglisod dito sa Jerusalem. Sige, buhan sa mga
Christian sa Macedonia. Naghangyo sila ng Apostol Paul kung mahimo tagaan po sila o kahigayunan na makatabang usab sila. Kini sa Apostol Paul, pastor man nila ni. Dahil kung sa actual nga istoryahan nila, inon sa mga taga Macedonia sa Apostol Paul, oy, Pastor Paul or Pastor Pablo, naano po may mahatag? Bisa naglisod may mga pobre may mga kabos may pero itudluan ba bini mo sa maghatag. Nagwali nagtudlo kaya ka sa amo may tungkol sa generous giving. So ang yun nga tagaan po ninyo oportunidad kay gayunan ka makatabang po mi sa among magkaigsunan dito sa Diyos. Naghanyo sila. No? Na makatabang po sila kasagaran ba yung hangyo katong mga iyo. Dili ang nihangyo ang muhatag. Sila mo nihangyo. Sa Apostol Paul ba yan ang sulat niya? Tingnan pag sulat niya, excited kayo sa no? Ang isulti, bahin sa mga Kristohanon sa Macedonia. Kaya nakita niya na nagpag-o gining mga Kristohanon sa Macedonia. Nga tingali sa una, hindi sila manggihatagon, pero karon manggihatagon na. Tingali sa una, hindi ginahuna, ilang sarili lang, personal needs, pero kung nagunahuna na sila sa uban, biling na sila mutabang. Nadili lang sila kanang giver, pero generous giver. Kining verse. Ato nabasahon. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves cheerful giver. So, sa paghatag, no, wala taga-demand din niya. Taga-demand din niya. Dili po di siya pabubos, kaya lain po kaya. Kung dili, kanang kinasing-kasing kung dili, bukat sa buot. Dili bukat sa buot. Kaya kung dili bukat sa buot, muna yung nindot. Kaya kung bukat sa buot, dili ka na singkasa yung mga komunista na. Pero hindi po malipad ang ino. Bisa unsa pa kanako yung mangihatan ang bukat sa buot. Nagyapon. So, pananaginan ang tata sa Ginoo sa atong paghatag. Naano po tayo memorize. Wala kang pastor wali paghatag wala kang memorize kita. Nalaging nga po snacks. Muna itong i-memorize. 2 Corinthians yatang basahon. 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Out of the most severe trial, their outflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Kaysa pa. 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Kaya memorize? Kaya? Sa mga natin ipagkuhan namin kuhan lain. Dago na po ba? Akin siya. 5 ways to please God in our giving. Even in malipay ang Ginoo, even in problems, even in poverty, beyond our ability, generously, eagerly. I-recite na natin itong 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Kaya dili. Dili pa. Nindot ng tubag na dili pa. Butas sabot paabot ang panahon nga kaya na. One more. 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Akong i-recite. 2 Corinthians chapter 8 verse 2.
out of the most severe trial, their overflowing joy, and their extreme poverty welled up in rich generosity. Yes! Kani? Kaya, 5 ways to please God in our giving. Even in problems, even in poverty, beyond ability, generously, eagerly. Sa hinaot ng isoon nga padalingan sa Ginoo sa atong nakasangkasi na atong natunan kami. Salamat Ginoo ni ikaduha nga mensahe karon Pebrero may tungod sa paghatag. Kita na mo Ginoo kini nga topic naa gyud sa Biblia na mga example, mga parables ni Jesus daghan nga hisgot na hitungod niini. Tungod kay nahisgutan ni maayo kundi pasagod nga importante kini alang kanimo. Tungod kay importante alang kanimo tagaan na mo pagtagan Ginoo. Nagpasalamat kami kay among nalunggan, nakakunan bahin ini nga mga bersikulo Ginoo na hinaot nga malipay ka Ginoo mahimaya ka sa among paghatag. Salamat Lord sa ehemplo, example nga gipakita sa mga Christian sa Macedonia. Nga Lord kita po namo among kaugalingon sa ilaha. Namo po yung mga panahon Lord nga lisod gyud mi na mga uban mga problema nga maabot sa among kinabuhi. Pero salamat sa imong example. Kaya bisan naglisod in taon sila, gipang-persecute pa gyud sila. Pero Lord, nagpabilin ang ilang pagkamangkihatagon. Lord, di na mo ni siya mabuhat, Lord, sa among kaugalingon nga kusog, sa among kaugalingon nga paningkamot. Lord, tabangin mi, i-remind me, Ginoo. Balang Espiritu, i-remind kami kanunay. Tanduga kanunay ang among kasing-kasing para mahimo kami obedient, Ginoo, ng mga Kristohanon. Nagasunod sa imong mga kamanduan, sa imong mga kagustuhan sa among kinabuhi. Now, Lord, you will find us, Lord, faithful and obedient sa mga mensahe nga among nalunggan ninhi ikan pa niya tumiaging simana. I-bless kini Ginoo sa among mga kasing-kasing. Lord, sa among pagpamaulik karon, gipangayo namo ang imong pag-uban sa matag usa. Salamat Ginoo kay wala lang ikaw nagsaad ka ramo nga imong padayon pagtagpo ang among mga kinahanglan, pero Lord, nagsaad pud ka nga dili nimo kami biyaan, dili nimo kami pasagdan. Naaral yun kanunay mag-uban ka namo Ginoo. Gani ang imong saad hangtod sa kahangturan. Dili nimo kami pasagdan, dili nimo kami biyaan. Salamat nga nang saad Ginoo. Ug amo ka nang tibigan sa among mga kasing-kasing. Dismiss us Lord with your blessing. Ikaw panalangin sa matagusan niya karon dinhi, bisag katong wala karon dinhi nasayad ka sila mga kahimtang Ginoo. Ang imong panalangin mga usab kanila. Bless Ginoo ang matag pamilya nga niya karon dinhi. Tagbuha padayon ng ilang adlaw-adlaw kinahanglan. Isalig gitugyan kining tanan pinagi sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo maluluwas. And now, may the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, the fellowship, presence of the Holy Spirit, be with you all, now and forevermore. Amen. May gabi. Akong ipahibalo ko di ay, no? Nasa sunod, Biyernes, wala mi ni Jenny. Okay? Pero na among mga anak. Dahil naanapot ko yung invite na magwali.